Hello po. Good morning. Good morning, Papa Jack. Ayan, what's your name? LA po. L.A. Yes po. Lopez? Hindi po. Anong lang? Aquino po. Ha? Aquino po. L.A. Aquino? Yes po. Ayan. O sige, ba't napatawag si L.A. Aquino? May hingi lang po ako ng payo po about dun sa girlfriend ko ngayon po. Wala akong kinalaman dyan. Po, alam ko po yan. Kasi po, may problem po kami about ngayon po. Gano'ng katagal na kayo? 11 months po. 11 months? Anong problema niyong dalawa? Actually po, kasi po meron akong dating past na... Ang gulo dati na, pass pa. May pass po ako na naka-live-in. Actually po, hindi po, kasi po, nagkaroon kami ng fake na marriage. Hindi ko po alam po na yung fake marriage namin is magiging legality. Legal po sa, may po siya. May legal po siya. Teka lang, naguluhan ako sa'yo. Sige po. Sorry po. Medyo kinakabahan eh. Teka lang ha. Kaninong idea na magpakasal kayo at lokohin yung mga sarili nyo ng kunya-kunyarian lang? Actually po, parehas po namin ginusto yun. So mga di ba, kasi will po, you marry me? Yung father fakely, ganun. Yung father niya po kasi dati, medyo strict po yun. Para lang tumahimik po kasi ginugulo nga kami nung dati. Ginawa po namin yun. Teka lang ha. Stop. Apo. Ilan taon na yung girl nung time na yan? Bali, matanda po siya sa akin ng 2 years po. Okay, ilan taon ka nung ginawa niyo to? I think 19 po siya or 21, something. Hindi ko na po ma-remember kasi matagal na rin po eh. Gano'n? Yes po. Ngayon po, meron po akong present na girlfriend po. Naghiwalay na kayo noon? Yes po. Teka lang ha, tawag nito, gusto kong pag-usapan yun, Yes, yung po. Fake marriage na yan. Okay lang, Yes, LA? Opo, okay. Okay, ganito, naguguluhan kasi ako. Alright? Okay lang ba maguluhan? Okay lang po. Okay lang. Buti naman okay lang maguluhan. Kahit sa akin po, naguguluhan ako. Ang hindi ko lang maunawaan, ang dating kasi nito, para sinasabi mo sa akin na, Papa Jack kasi tawag nito, ginugulo kami nung tatay niya at that time. Yes po. Okay. LA, pwede ba natin itama yung pinagkasabi mo dito kabalbalan? Hindi po. Kasi po ganito po. Tumimik ka. Sabihin ako sa'yo. Opo, sige po. Tatay ka ba? Hindi po. Hindi mo alam pakiramdam ng tatay, di ba? Yes po. Gusto ko lang ilagay sa kokote mo, LA, na hindi kayo ginugulo ng tatay, ha? Opo. Nagpapakatatay lang siya. Hindi pang gugulo yun, ha? Opo. Bigla uminit ulo ko di ba? Wala kang respeto. Pasensya na po. Di ba ang dating sa akin, ginugulo Okay, po opo. para tumahimik lang yung tatay ba? Tinanggalan mo ng karapatan yung tatay na pakialaman kahit paano yung buhay ng anak niya, ang babae. Tarantado ka rin no? Hindi po. May dahilan naman po kung bakit ko po nasabi. Wala akong pakialam sa dahilan mo. All I know is that you are a disrespectful person. Yes po. Pasensya na. Yun nga po. Nagkaroon nga po ng nagkahiwalay po kami noon. Ba't ka naghiwalay? Bali, ang nangyari din po, nung time na yon, lalo nung po siya sa bisyo, then ako po nagtatrabaho. Ang pagkakamali ko, napabayaan ko rin siya. Na siya sa sugal, sa pag-internet, hanggang sa pumasok na rin siya sa cyber, hanggang sa magkahiwalay na rin kami. Tapos po, nung paghiwalay namin yan, 2 years po bago ako nakarecover. Matagal din po. Kasi almost 3 years o 4 years din po bago ako nakarecover pala. Paano mo nasabi sa akin na 3 years bago ka nakarecover? Anong klaseng 3 taon mo na yon? Bali po nawala po siya, bigla na lang po siya umalis nang wala po. Hindi ko po alam kung nasan po siya ngayon. Actually, wala po idea kung nasan siya. Bigla na lang po siya nawala. Bakit dumating sa point na gano'n? LA. Bakit napariwara ang buhay niya, ikaw yung kasama niya? Kasi anong klase kang partner? Hindi, sa akin po wala namang problema po eh. Kasi po may mga friends po siya na may mga asawa din po na mga foreigner. Parang inggit na rin po. Hindi. Sabihin mo sa akin, LA, bakit napariwara ang buhay niya kung naandong ka naman nung time na yon? Kasi po masyado ako naging busy sa work. Lagi ako nagbibigay sa kanya ng pera. Parang naglibang siya.
sa paglilibang niya... Anong trabaho mo ng LA? Dati po ako sa cable. Ano ka doon? Antena ka doon? Hindi po. Dati pong lineman. Aha. Noong time na yun po, bali, napabayaan ko po talaga. May pagkakamali rin po ako noong time na yun. Talagang aminado ako sa sarili ko na napabayaan ko talaga. Hanggang sa nabarkada nga siya sa yun nga. Yung, anong klase kang partner noong time na yun? Nandiyan naman po, supportive naman din ako kung kailangan niya ng financial, lumalabas naman po kami. Pero noong time na yun talaga... Kaya lang LA, puputulin lang kita kasi ikaw nagbabanggit ng financial. Magkano sahod mo nun? Maliit lang po kasi actually, tatapatin ko po kayo. Sige, tapatin mo ako, tutok mo. Nung time na yun, talaga po sa cable po, sabihin na natin na may mga sideline po eh. Ayan. Aminado po kami nun. Ay, yung mga tipong... Kakabitan ko po kayo ng cable ha, pero po, illegal to. Bayaran mo ko 2,000. Opo. One-time payment. Opo. Diba? Oo, ganun. Kumbaga sa ano po, hindi po kami nawawala ng pera everyday. Masamang tao. Sabihin na po natin ganun. Okay. Bali, ang nangyari po, yun nga po, may mga friends po siya na na-audio kayo siyang magsugal, mag-internet. Then, yun na nga po, doon nag-start na po yung nagka-windaw-windaw na po yung buhay namin. Wala kayong anak? Wala po. Kano katagal kayo nagsama? 13 or 11 years. Or 7 years. Mga ganun po. Okay. Hindi ko na ma-remember po eh. Kasi po, tapos po, nakarecover po ako ngayon. Meron po akong girlfriend po. Serious po ako dun sa babae po. Gusto ko nga pong pakasalan. Plan na nga po namin itong year na to. Balak mo na naman pakasalan ng peke? Hindi po, tunay na po. Ngayon po, dapat nga po itong year na to balak namin. Tapos po, suddenly nga po, yung parents niya nakakuha ng cellular, yung sa NSO po, na yung kasal pala namin nung Pasko is legal. Congratulations! Hindi mo nagawan lokohin ng batas. Hindi po. Ayun nga po. Ang problema ko lang po, kasi nung time na po nung January 12, 2006 po, kumuha po ako ng certificate na wala po kaming record sa munisipyo po. That day. Tapos po, nung pong lumabas po yung sa NSO nga po, naging kasal po kami ng January 27, 2006. Ang pinagtataka ko lang po kung paano nangyari yun. Ewan ko, wala ako dun. Ayun nga po eh. May wala po kaming kinuhang marriage license. Then, ang nakalagay po doon is nagkaroon po siya, ang nakalagay po doon is naging new family code. Bali, in-accept as family code po. I-accept po yun na kahit walang lisensya daw na kinuhang marriage license is legal po yung kasal. Naging legal yung kasal. Ang pinagtataka ko lang po, paano nangyari na nagkaroon ng marriage nang hindi ko alam? Kahit po ako gulong-gulo isip ko, nagtaka rin po ako. Kung hindi pa dun sa mother po nung girlfriend ko, hindi ko malalaman na ganun. Dahil ako po, may hawak po akong papel na talagang wala kaming marriage na nangyari. So, ngayon po, yun nga po, pinalalayo na sa akin yung anak, naguguluhan ako, sabi ko, hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko. Sabi ko, ano ba, kaya po ako tumawag, tatanong ko rin sa inyo kung ano ba yung tama. Tama po ba na layuan ko siya? O tama ba na harapin ko yung katotohanan na hanapin ko yung girl na para maayos yung problema ko? Yun po yung iniisip ko ngayon. Kaya po, gulong-gulo po ang isip ko. Alam ko, nandyan kayo. Kaya ako tumawag. Maraming salamat, para ma-advise na niyo po ako. Kasi hindi ko po alam talaga kung ano LA, stop. Unang-una, papasalamatan na kita para may konsuelo ka naman. Yes po. Alright, for, interesting sa akin itong kwento ng buhay mo. Diba? Opo. But, ako I will be very blunt and honest to you. Opo. Alright? Yes po. Ako, LA, siguro, I have broken some rules sa buhay ko. Beating the red light, jaywalking. Those are the crimes that I do, mga kaibigan. Opo. Pag nagmamadali ako, kasi media tayo, no? Alam mo, pag may deadline kakawayan ko yung pulis, sir, pasensya na, may broadcast na hinahabol. These are the crimes that I do. Pag madaling araw, 3 minuto yung stoplight. Tapos, namang tao sa kanto, pagkakat natawid na lang kasi malakas ang ulan.
tao lang din ako, mga kaibigan. I'm not perfect. Di ba? And that's a confession that I did tonight. But, you know, and mga kaibigan, ito yung mga pagkakataon na I have beaten the red light at pinara ko ng pulis. Alam mo kung bakit ako pinara ng pulis? Opo. Kasi may ginawa kong hindi tama. Tama? Opo. Walang kaibahan sa ginawa mo to. Opo. Alam ko naman po yun. Shut up. Alright? Alam mo ba ito ako naiinis sa'yo? Sino nga ba yung naghugas kamay sa Biblia? Hindi po alam. Poncio Pilato, ano? Poncio Pilato po. Diba? Ayun. Ganun-ganun ka. Diba na parang, ang dating dito, LA, parang naghugas kamay ka ngayon. Diba na parang, hindi ko po alam na bakit po may kasal na nangyari. Siguro mali yung date, pero ang totoo, nagpakasal kayo. Tama, mali? Hindi po talaga. Come on. Come on po. Talaga po. Ano yung fake marriage na yun? Yun po yung papel lang po kasi yung father ko po nasa munisipyo noong time na yun. Diba pati tatay mo walang niya din. Pasensya ka na ha. Hindi po. Naiinis ako ha. Naiinis ako. Noong time na yun, kakilala niya lang po yung judge po na gumawa lang ng papel pero wala po talagang pinasok na any kind of na... That is something that you don't know. No, kung pinasok o hindi. Hindi po kasi binerify ko pa po siya. Ganito, LA, stop. Alright? Ang punto ko dito, nagkaroon ng kasalan between you and the girl. Kay peke o totoo. Tama? Pero hindi po kami humarap talaga. Binigay lang po sa amin yung papel. I don't know what kind of process ang ginawa ninyo. Basta merong ganong eksena. Tama, mali? Tama po. Kung yung papel na yan found its way para mailagay sa record then, that's the consequences of doing something illegal. Opo, alam ko po yun. And now, wag kang tatawag at magsasabi sa ibang tao na parang, Papa Jack, hindi ko alam ang gagawin ko kasi talagang walang naganap. Gumawa ka ng illegal. Anong iniisip mo, kapatid? Anong iniisip mo? Walang consequence ito? Papa Jack, ang tanong ko lang po, kasi kumuha pa po ako ng katibayan ng 2006, January 12, 2006, na wala talagang record. Ang pinagtataka ko lang po, bakit after 15 days, may lumabas na marriage po na January 27, 2006. LA? Yes po. That part, I will leave dun sa tatay mo, kaibigan yung judge. Teka lang! Alright? Ang gusto kong tanungin sa'yo, ano ang meron sa iyo, LA? Bakit ang mga magulang ng taong minamahal mo, inilalayo yung anak sa'yo? Anong klase kang tao? Actually po, sabi ko nga po, ako totoo naman po ako eh. Totoo na minahal ko po yung girlfriend ko ngayon. Talagang mahal na mahal ko po siya. Sabihin mo nga sa akin ngayon, LA, yung nauna mong kinasama ng 11 years, bakit kayo dumating sa punto na ayaw mo nang pakialaman kayo nung tatay? Hindi po kasi ganito po yun. Kasi mahal mo yung babae? Hindi po, siya po may idea nun. Umuulan po ako kasi nga, bali po siya, adopted po siya eh. Aha? Adopted siya po nung father niya. Hindi po nag-iisang anak lang po siya nung ano po, kasi walang anak po yung father niya. Para lang po matigil nga po, siya rin po yung nag-idea na gawin po namin yun. Hindi po ako. Hindi po talaga ako. Tapos po, namatay po ang father ko, 1998 pa po namatay ang father ko. Sabihin mo nga sa akin ngayon, LA, bakit ka umuo nung time na yon, di ba, para walang yain yung tatay niya, di ba, at ilabas sa buhay nung kinasama mo? Bakit? Hindi po, nung time na yun kasi, sabihin na natin, mahal ko po yung girl. Ito ano? Sumunod lang po ako sa gusto niya, para hindi rin magkaiwalay. LA? Opo. Nung time na yon, sinunod mo yung girl kasi mahal mo yung girl, tama? Tama po. Okay, ngayon, mahal mo yung girl. Tama, mali? Yung bago po, mahal ko po. Kasi po, yung dati po, talagang nawala lang po siya ng bula. Siyempre po, kailangan ko... Sabihin mo nga sa akin ngayon, LA. Mag-move on eh. Nandun ako, LA. Alam mo ba't ako naiinis dito ngayon? Yes po. Ang dating kasi, parang Papa Jack, di ba, unfair sa akin na meron akong record sa munisipyo, wala akong ginawa. Hindi yun ang eksena, may ginawa kayo eh. May resulta yung ginawa niyo pamimiki ng dokumento. Diba? Parang anomalya sa gobyerno lang yan. Eventually lalabas yan yung mga nangurakot. Tama po yun. Diba? At wala kang kaibahan doon. Ano man yung naging proseso, nandyan yan. Opo. Sabi LA, opo. Tama bang isipin ko na yun lang ang dahilan kung bakit nila yun ang nanay yung babae sa'yo?